Nagpasya ang isang hiker na maglakad sa kabundukan ng mag-isa. Isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Buong araw ay naging normal ang lahat. Napapalibutan siya ng matataas na puno at makakapal na damuhan. Masaya siyang ngalanghap ang sariwang hangin at tinamasa ang katahimikan ng bundok. Wala siyang napansing kakaiba hanggang sa oras na ng kanyang pagbalik sa sasakyan. Sa isip niya, sapat na ang 8 oras na paglalakad, ngunit unti-unti nang dumidilim ang langit at kailangan na niyang makabalik agad. Doon niya napansin ang isang nakakapangilabot na bagay. Hindi na niya kilala ang dinaanan niyang trail. Parang hindi niya ito kailanman nalakaran. Unti-unti siyang kinabahan. Tuluyan ang bumalot ang gabi. Isang flashlight na lamang ang hawak niya at wala siyang ideya kung paano makakabalik. Alam niyang huli na at delikado nung magpatuloy sa masukal at mapanganib na kagubatan. Nagsimula siyang mag-alala. Wala siyang masisilungan para sa magdamag. Hanggang sa tila isang himala, natisod siya sa isang sirang lumang kubo. Madilim ito at halatang matagal nang walang bumibisita. Ngunit alam niyang ito na lamang ang tanging lugar kung saan siya makakapagpahinga hanggang mag-umaga. Lalo na't paubos na ang baterya ng kanyang flashlight. Kumakatok siya sa pinto ng ilang beses, ngunit walang sumagot. Kaya pumasok siya. Sa gitna ng kubo, kakaiba ang bumungad sa kanya. Isang perpektong kama, sapat para sa isang tao na tila bagong-bago. Inisip niyang kung sakaling bumalik ang may-ari, maari naman siya magpaliwanag. Sigurado siyang maunawaan siya nito, o marahil, patay na ang may-ari ng kubo. Kaya humiga siya at pilit na nagpakakomportable. Habang sinusubukan niyang matulog, hindi niya maiwasang mapansin ang mga nakasabit na pintura sa paligid ng silid. Mga retrato ng mga taong kakaiba ang anyo. Lahat sila'y nakatingin sa kanya. May ngiting nagpapalamig sa kanyang gulugod. Ngunit dahil sa matinding pagod, kalaunan ay nanaig ang antok. At napilit ang isang tabi ng kanyang isipan ang mga mukhang iyon. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Ngunit napabalikwa siya sa gulat. Wala na ang mga painting sa paligid ng silid. Sa halip, mga bintana ang naroon. Lumapit siya sa bintana. Hindi gumagalaw ang refleksyon. Hindi kumukurap. Ngunit, numiti ito. Basag na bulong. Salamat. Bigla siyang napalingon. Wala na ang pintuan. Pinalibutan siya ng mga bintana at sa bawat isa ang kanyang mukha. Iba't ibang ngiti, iba't ibang anyo. Doon niya naiintindihan. Hindi mga painting ang nakita niya kagabi. Mga bintana iyon. At ang huling narinig niya, ikaw na ang susunod.